Meron po ulit tayong panibagong topic. Ang ating pong tagapagturo ay kilala niyo na siya, no? Sumikat po siya sa Singkunduling. No? Isang mahusay na host pag movement, yung para bang niloloko tayo pag movement. Ayan, mahusay po na host. Talagang bilib po tayo. Magaling din po siya speaker. Napakahusay ng kanyang testimony. Isang talagang nakakapagbigay, nakakapaglip ng ating spiritual na buhay. Napakahusay po nitong tao na to. Napakasipag. Kasama rin po siya doon sa kulungan. Siya po yung nasa jail ministry po. Wala po siya sa kulungan. Ayan. Isa po siya sa head ng jail ministry. Pakilala na po natin, hindi po tayo magtatagal, ang ating tagapagsalita, si gwapong-gwapo din po ito, si Brother Ramir Enriquez. Palakpakan po natin. Thank you, Bro Ricky. Sino ba maglolokohan? Tayo lang din. Salamat. Magandang gabi po sa lahat. Okay po ba ang lahat? Na-traffic po ba kayo? Ako, hindi ako na-traffic. Sobrang aga ko dito. 5:30 pa lang. Okay. Bago po tayo magsimula, sige po, kumain muna po kayo. Hindi po ba nakakahiya kung nagsasalita? Hindi, biro lang. Sino po dito yung may anak 20 years old below? Pakitaas po ang kamay. 20 years below. Sige, okay po. Sino dito naman yung mga anak? Anak pa lang. Hindi po, yung... Sabi ko, matalino po kayo eh. Hindi, yung talagang sa edad po ay anak pa lang. Ayan. Yung mga bata pa. Ayan, sorry. Okay, kukonti. Bago po tayo magsimula, gusto ko po sana... May pa-flash po ako dito sa screen. Gusto ko po sanang i-assess nyo po yung bawat sarili nyo. Kung ano po yung sagot nyo doon sa katanungan. Okay po? And I will give you, Bro JL, makisuyo ako timer mamaya, mga 3 minutes, no? Okay, pa-flash ko na po. Pakibasa po. Iyan po yung unang tanong. Kung lahat ng magulang ay gagayahin ang ginawang pagpapalaki mo sa iyong mga anak, ito po ay para sa mga magulang, yung tanong na itong una. Uunlad ba ang lipunan o babagsak? Para naman sa mga anak, sa mga bata pa, kung lahat ng anak ay gagayahin ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang, uunlad ba ang lipunan o babagsak? Ito pa po isang question. Kung maikukumpara mo ang version mo 5 years ago doon sa mga magulang, sa mga anak, at 15 years ago para sa mga magulang, sa kung sino ka ngayon, kung makakausap mo yung dating version mo, ano ba sa tingin mo? Made-depress ka ba o mai-impress ka? Pinagawa ko po ito para ma-assess po natin, makita po natin kung paano po ba tayo naging magulang. At para makita rin po natin kung paano po tayo naging anak. Okay po. I will give you, bro, pakisuyo, timer, 3 minutes po to discuss sa table nyo po. Naintindihan po ba yung tanong? Naintindihan po? Pakitaas nga po yung naintindihan. Okay, maraming matalino dito. Okay po, sige po, discuss nyo na po. Thank you po. Bro JL, pakigawa mo na nga 5 minutes. Ngayon pa lang start. 5 minutes na bro. Thank you. Kalahating araw. Hindi, biro.
Okay po. So, pipigilin ko muna po kayo. Okay lang po ba? Nabitin po ba? Nabitin? Oh, salamat po sa pagpansin. Nabitin po ba kayo? Hindi, okay lang po, okay lang po. Sige, bigyan ko kayo 30 seconds. Sige, to wrap up po. Sige po, 30 seconds. So, ano po? Okay na po, okay na po. Lubayan muna po natin. Balikan po natin mamaya. Alam ko po, nabiting kayo sa usapan. So, ngayon po, tatanungin ko po kayo, na-assess nyo po ba ngayon yung sarili nyo? Kung kayo po ay mabuti bang magulang, naging maayos ba kayong magulang, o sa mga anak ba, kayo ba yung nag-improve? Or hindi kayo nag-improve? So, kanina po, tinanong ko, yung may mga anak na 20 below. Sino po dito yung may anak 20 up? Pataas po. Ayan, nalaman na kung sino yung mga bata. Nagtaasan ng kamay. O, kayo po yung medyo maaga. Siguro, maaari pong ganon. So, yun po. Bago po tayo magsimula, sino po dito yung, di kayo lang mga bata, mga brother. Siguro, iniisip nyo, anong kinalaman namin dito sa topic na ito? Kasi nga po, alam po nating lahat na tayong pong lahat ay nagdi-disciple ng mga tao. So, ano po ang tawag natin sa mga dinidisciple natin? Sila po ang ating mga spiritual children. So, importante rin po na nandito po kayo para lubusin niyo pong maunawaan kung paano ba ang isang role ng isang, sa tinatawag na nating termino natin na D-group leader. Okay po? Ayan po. Ito nyo naman, gagandang lahi, di ba po? Ako na pumuri sa sarili ko. Ayan po yung aking asawa, si Ruth. Yung panganay ko po, yung katabi ko, si Gabriel. Si Rapa po, yung gitna, Rafaela, at si John Paulo po. So, kung makikita nyo po sa larawang ito, nakikita nyo po, sa tingin nyo po, at palagay ko po, lahat po tayo isasang-ayon, maring naiisip nyo po na ito po ay isang perpektong pamilya. Alam nyo ba, may chichismis ako sa inyo. Hindi. Kaya po natin gagawin to ngayon dahil i-share ko rin po sa inyo kung ano po yung struggles ng pamilya namin, kung ano yung mga pinagdadaanan ng pamilya namin, ng isang normal na pamilya, in a biblical way. At ito pong ating pag-aaralan ay nakasulat at ito po ay hindi na teorya, ito po ay napatunayan na gumagana at maaari po nating gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay para sa ating mga pamilya. Okay po? Sige po, bago po tayo magsimula, maaari po ba kayong tumayo para po sa maigising panalangin? Ama aming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa mga taong nandito, Panginoon. Alam ko po na ang gawain po ito ay sa inyo, Panginoon. Kayo po ang magpuspos, magpala sa mga makakakinig. Bigyan niyo po ako ng clarity, ng conviction na may bibigay ko po, na maihatid ko po yung mensahe niyo, Panginoon, na kayo lamang po ang makita, Panginoon. Kayo lang po yung mapurihan, mapasalamatan, at makita po nila kung gaano po kahalaga yung binigay niyo pong design sa atin, ito po yung pamilya. Muli po, Panginoon, samahan niyo po kami hanggang sa matapos po mamaya ang ating gawain. Ito po ang aming samud dalangin sa inyong dakilang anak na si Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong umupo. Ayan po. Why is the family important? As the family goes, so goes the nation. Sabi ni Zig Ziglar. So ano po ang ibig sabihin nito? Kaya po siguro naisip nyo ngayon, may relevance po yung tanong ko sa inyo kanina.
Noong unang panahon po daw si John Unwin, isang British anthropologist, ay pinag-aralan po niya yung 80 na civilizations. Over 4,000 years ago, pinag-aralan po niya. At nakita po niya, at isa lang po yung napatunayan niya, na kapag nagka-problema po sa pamilya, automatic po ang nation ay bumabagsak. Ganun din po, na pag-aralan din po ni Edward Gibbon, siya po yung author ng Decline and Fall of the Roman Empire. Ganun din po yung nakita niya, yung na-obserbahan po niya at na-conclude niya, na kapag nagka-problema sa buhay mag-asawa, sa buhay pamilya, ay automatic po na bumabagsak din po ang lipunan o ang nasyon. Taas nga po yung kamay, yung kanina po na sa unang tanong natin, positive po yung naging reaction, uunlad ba? Pwede po ba kayong maging honest? Salamat sa tatlo. Meron ba dyan? Ayun. Ay, marami naman pala. Thank you po. So, ito po ang ating topic for tonight. Sabihin nyo nga po, role of parents. Okay. Pag sinabi po bang role of parents, ano po ang pumapasok sa isip nyo? Parang, di ba po, ito po yung tipong trabaho na walang bayad. Tama po ba? Lalo po sa mga kababaihan. Ito yung trabahong paulit-ulit. At minsan, nasasagad tayo, aminin man natin hindi, dahil sa mga anak natin. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon ay dinesign talaga ang pamilya. At kaya po niya ito i-design para po patuloy na maipasa from generation to generation ang lahat po ng nagawa ng ating Panginoon. What parents need to know? Parenting is a sacred trust. Sabay-sabay nga po nating basahin yung Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng sacred? Ang galing niyo po, sagrado. Talagang matatalino. Sagrado. Ano pa po ibang ibig sabihin? So, ang parenting po, ito po ay yung in-entrust po sa atin ng Panginoon. In-entrust po ng Panginoon, pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, na patuloy po nating ipapakita yung kanyang gawain throughout generations. At dahil makikita naman po dito na wala pong ibang makaka-impluwensya sa ating mga anak, kundi lamang tayo. Okay po. So po, sabay-sabay po ulit nating basahin. Judges 2:7-8, and the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who survived Joshua, who had seen all the great work of the Lord, which he had done for Israel. Then Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. So, kitang-kita po dito, alam niyo po ba na pagkatapos po ni Moses, ng generation po ni Moses, ay si Joshua na po ang kasunod. So, nung panahon daw po ni Joshua, ito po yung pinapakita, yung bawat generations, ang sumunod po dito yung mga tao. Nung nawala na po si Joshua, sabi po yung mga tao, sumunod po yung mga elders, yung ating po mga elders. At sumunod na po dito yung bagong henerasyon. Okay, next slide. Judge 2:10, sabay-sabay po ulit tayo. And there arose another generation after them who did not know the Lord, nor yet the work which He had done for Israel. Eto na, dito na tayo namatay. So pinapakita po dito, after Joshua, sino po yung sumunod? Yung mga people, yung mga tao po na sumunod kay Joshua. Then yung mga elders. At tas eto na po yung nakakalungkot. Ito na po yung new generation na sinasabi pong did not know the Lord. So ano po yung sinasabi sa atin ng Panginoon dito? Importante po kasi yung salitang sacred trust, ini-entrust po niya sa atin na sana magtuloy-tuloy yung generation na nakakakilala sa Panginoon. Pero ano po ang nangyari dito sa binasa po natin verse? Nagkaroon po ng time na naputol na yung generation po na yon ay hindi na alam o kilala ang ating Panginoon. So, basahin po natin.
Then, sabay-sabay po tayo ulit. Then the sons of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. And they forsook the Lord, the God of their fathers, and followed other gods from among the gods of the people. Sa tingin niyo po, paano niyo pong malalaman kung yung anak niyo po, tama po yung ginagawa? Ano po batayin niyo para masabi niyo po na yung anak niyo nasa tamang landas? Nung panahon po na yon, yung sons of Israel did evil in the sight of the Lord. So ito po yung mga panahon na yung mismong new generations nga po ay gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. And they serve the Baals. Alam niyo po ba yung Baals? Hindi po ako yun, kasi baboy din yun eh. Baboy yun na Diyos. So, and they forsook the Lord. Ano po yung forsook? Tinalikuran, kinalimutan, isinantabi nila po ang Panginoon. The God of their fathers, and followed the other gods from among the gods of the people. Sa panahon po natin ngayon, ano po yung masasabi niyong mga gods na iba? Yung ibang gods, yung mga diniyos po natin. Ano po? Pera, tama. Career, tama. Trabaho. May sumagot ng asawa. Mabait. Bro, sino ba asawa mo dito? +10 ka daw. Sabi niya, +10 ka daw. So tama po, di ba po? Marami po sa atin na ang Panginoon ngayon ay ang pera, ang sex, hanap buhay, yung mga bagay po na temporal. So next story po tayo. Sabay-sabay po nating basahin. 1 Samuel 1:3. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests to the Lord there. Andali, inom lang ako ah. Okay po. Kilala niyo po ba si Eli? Si Eli po ay isang priest. At maliwanag po, nakasulat po dito, mayroon po siyang dalawang anak, si Hophni at si Phinehas, na pareho din pong pare. So ano po ang deal nito? Now, the sons of Eli were worthless men, they did not know the Lord. So paano po nangyari yun? Di ba po automatic po, pag ang isang priest, ano po ang priest? Alam po ba niya ang Panginoon? Hindi. Kilala po ba niya ang Panginoon? Hindi. Di ba po dapat kilala niya? Pero kung nakapagtataka po dito, kahit po yung dalawa niyang anak, si Hophni at si Phinehas po, ay hindi po kilala ang Panginoon. So ano lang po ang pinasa ni Eli? Pinasa niya lang po yung kanyang abito. Hindi po niya ipinasa yung kanyang pananampalataya. Hindi rin po niya ipinasa yung religion na natutunan niya na ang Panginoon ay buhay. Ang binigay lang po pala niya yung religion. Hindi po niya binigay yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. So now the sons of Eli were worthless men, they did not know the Lord. So yun nga po yung sinasabi ko. Dahil nga po hindi alam ng mga anak ni Eli yung Panginoon, tinawag po silang worthless men. Ano po sa Tagalog ang worthless? Walang tulugan? Ano po, tulugan? Wala pong silbi. Okay po. Kala ko po tulugan. Okay po. Lagi po nating tatandaan na ang Christianity po ay isang hindi po automatic. Na kapag tayo pong Christian mga magulang, ay tayo, ang automatic po ang mga anak po natin ay magiging Christian din. Hindi naman po ito na ipapasa. Kaya nga po importante, kaya po natin dinidiscuss ito, tinitake it seriously po natin kung ano po yung sinasabi na parenting is a sacred trust. Kasi nga, pinapakita po ng Panginoon na dapat hindi matigil yung generation ng pagpapasa na nakakakilala sa Panginoon. Kunyari po, yung anak ko. Dapat yung anak ng anak ko
ay maipasa rin yung Panginoon. At yung magiging anak ng anak ng anak, na maraming maraming anak, ay maipapasa ang Panginoon. Kadalasan po kasi ang ginagawa sa atin ng kalaban, pinakikita po niya yung doubts sa ating buhay, lalo po sa mga bata. Hindi po nakikita, nagkakaroon po ng doubt na minsan naiisip po, hindi nare-realize ng mga anak natin o nakikita natin mismo yung goodness ni God. Iyon po yung binabali lagi ng ating kalaban, ng ating kaaway. Okay? Next verse po. For I have told him that I am about to judge his house forever for the iniquity which he knew, because his sons brought a curse on themselves, and he did not rebuke it. So ano po ang sabi ng Panginoon? Sabi niya, Eli, huwag kang mag-alala, dahil ganun ang ginawa mo sa mga anak mo, meron kang kaukulang parusa na ibibigay ko sa iyo. So ano raw po yung mga ginawa? Yung mga iniquity. Ano po ba yung mga iniquity? Mga wickedness. Yung mga kasalanan na medyo matitindi po talaga. Yung talagang mga kasalanan na hindi naaayon sa Panginoon. At yun nga po, because his sons brought a curse on themselves, and he did not rebuke them. So ano po lumalabas kay Eli na ginawa po na ginawa po niya sa kanyang mga anak? Alam po niya na ito ay gumagawa ng mali. Alam po nila na ang ginagawa ng mga tao doon ay mali. Pero mismong anak po niya ay pinabayaan po niya. Ano po sa Tagalog yun? Kinunsinte. Ibig sabihin, wala po talaga siyang ginawa. So ano po sinabi ng Panginoon? For I have told him, sinabihan po niya, si Eli, that I am about to judge his house forever for the iniquity. Yung mga nagawa po nilang hindi magaganda. Okay? So ito na po, fast forward. So Solomon, si King Solomon po, dismissed Abiathar from being priest to the Lord in order to fulfill the word of the Lord, which he had spoken concerning the house of Eli in Shiloh. So ito na po, after 100 years plus. Di ba, minsan po iniisip natin parang pag may nagawa tayong kasalanan, nakalusot na tayo. Parang kala natin wala na siyang ibabalik sa atin ng Panginoon. So ito, yung pinangako kanina ng Panginoon, dun sa sinabi niya kanina. Ayan, for I have told him that I am about to judge his house forever for the iniquity which he knew. Ito na po yun. After 100 years po, si Abiathar po pala ay descendant po ni Eli. After po ni Eli ay si Abiathar. So tinanggal na po ni King Solomon yung mga pari po noon. Dahil nakita nga po na parang hindi naman po nasusunod. At ito po, ang sinasabi nga po niya ng ating Panginoon na pinarusahan po ng ating Panginoon ang house of Eli in Shiloh. Okay? What parents need to know? So ulitin ko lang po ulit . Parenting is a sacred trust kasi nga po gusto po ng Panginoon continuous generation to generation. Patuloy po na makilala ng ating mga anak-anakan, ng mga susunod pang mga bata na hindi pa napapanganak, ang ating Panginoon. Okay, what parents need to know? Parents are responsible to train their children. Sabay-sabay nga po tayo, Proverbs 22:6. Child, in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Okay po. Alam niyo po ba na kung ano man po yung anak natin ngayon, tayo po yung responsable? Ako lang po ba nakakaalam? Isa lang po yung tumawa. Opo. Minsan sinisisi natin sa school, sa gobyerno, minsan sa yaya pa nga . Sa yaya po, di ba, tinuturo pa natin. Pero hindi po natin dapat, lagi po natin tatandaan. Ang training po at pagiging responsable ay dapat po intentional. Automatic naman po kasi na mahal po natin yung mga anak natin . Ang tanong lang po, nagiging intentional po ba tayo sa pagpapalaki sa kanila? O inaasa po ba natin sila sa ibang tao? Maaring, pasensya na po tabi-tabi po, mga lolo't lola, mga pinsan, yaya, at ang pinakamatindi na latest na bagong nanay-nanayan ay ang iPad at ang cellphone. Ito na po tayo.
What parents need to know. Again, parents are not to exasperate their children. Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Ano po ba meaning na exasperate? Sabi po ang meaning po ng exasperate, lalo po dun sa verse. So that they will not lose heart. Alam niyo po ba na tayo mismo nagtuturo sa anak natin para maging cold yung heart nila? Minsan po kasi, nandun po yung fire. Yung gusto-gusto po nilang maraming matutunan, yung creativity, curiosity, yung mga bagay po na gusto nilang i-explore. Pero nga po, yun nga po sinasabi, yun po sa Bible, sinabi, exasperate. Tayo po yung pumapatay. Tayo po yung nagnanakaw. Doon, sa init ng puso po nila, na gusto po nilang matuto ng bago, may ma-explore po sila. Tayo po mismo, yung nagdidiin. Tayo po yung nag-uutos, tayo po yung pumuputol, tayo po yung nagnanakaw. Sino po yung ganito? Meron po bang ganyan, minsan naiisip nyo, inaaway nyo yung anak nyo, pero pag biglang maisip mo, ay ganun din ako eh. Parang namanan niya lang sa akin ata yun. Ayun, tumatawa sila. Siguro, ganyan ng biyatsura ng anak niya. Cute, taba. Okay. How parents exasperate their children. Okay, first. Sige po, ilalabas ko na lahat. Pwede nyo na pong picturean. Ayan. Okay. How parents exasperate their children. Unrealistic expectation. Sino po dito yung anak pagdating ng 21 gusto nakapag-asawa na? Di baling pangit, basta mayaman? Ba't nag-ouch ka? Mayaman siguro. Mayaman ba ang asawa mo, kapatid? Biro lang. Yung tipong tayong mga magulang na nag-i-expect tayo, nagbibigay tayo ng mga, hindi naman parang mga imposible na goals para sa mga anak natin. Pakitaas nga po yung kamay, mayroong ganyan. Siyempre, walang nagtataas. So next, unreasonable rules. Unreasonable rules po. So ano po yung mga rules? Kamukha po kunyari, dati po, yung misis ko, ganon. Aalis, yung party ng anak ko, 8 p.m., gusto niya 9 p.m. nasa bahay na. Eh di parang nag-hello at goodbye lang yun sa talo pa sa biyahe. Ano pa nakapagpa-exasperate? Failure to listen. Yan po, napaka-importante po nito, failure to listen. May guilty na po ba dito sa failure to listen? Temper. Taas nga po yung may problema dito sa temper. Medyo nahihiya pa. Nahihiya ng konti. Ano sinasabi natin pag may problema tayo sa temper? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magbago ka na. Magbago ka na. Ibahin mo na yung galit mo. Mas galitin mo pa. Hindi, biro lang po. Okay. Ito. Constant criticism. Yung tak. Ayoko kasi puro babae kasi nandito. Pero aminado po ba tayo sa constant criticism? Lahat na lang po napapansin natin. Sabihin niyo po ulit yung katabi niyo, magbago ka na. Next. Failure to keep commitments. Ito po, guilty po ako dito. Malagi po ako nangangako sa anak ko. Tapos pag may biglang lakad, nawawala po. Gusto niyo ko po ba kayo turuan ng isang technique? Pero ako hindi ko pa siya nagagawa. Pero nalaman ko lang lately. The power of yes and no. Kapag kaya niyo pong umaten, kaya niyo po siyang samahan, kaya niyo pong pumunta talaga, you commit yes. At kung hindi po kaya, sabihin niyo po talaga ng no. There's no ifs and buts. Importante, napaka-importante po kasi sa bata, kahit po yung mga anak ko, sabi, ganyan ka naman daddy, promise ka lang ng promise, wala ka namang natutupad eh. Kala lang po natin, wala siyang major impact sa mga bata. Kasi tandaan niyo po, ng ating mga anak, sino po ba ang ginagaya niyan usually? Di ba tayo rin po? We are the models of our children po. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya nga po, binanggit ko sa inyo yung power of yes and no.
Kapag hindi pwede, hindi pwede. Pag pwede, pwede. Ang isa pa, dapat kayong mag-asawa ay pareho lang ng sagot. Sino yung lumalabas ditong bidabidahan sa pamilya? Hindi sa inyo magpapaalam, sa iba magpapaalam. Dahil si mami masungit, si daddy maluwag. O kaya si daddy sobrang stricto, pero si mami okay lang. Kasi nga, wala rin pong communication sa mga magulang. Kaya importante rin po na kung ano ang sagot ng isa, ay sagot din ng isa. So sabihin mo lang, anak, kakausapin ko muna si mami, kakausapin ko muna si daddy. Hypocrisy, pretending to be something you are not. Kilala niyo po ba si Superman? Alam niyo po sa church, di ba yung hypocrisy nga po? Tayo daw po parang si Superman. Pag pumapasok tayo dyan sa pinto na yan, hinuhubad na natin na Superman, na tayo super Christian. Pero pagbalik natin sa parking, ibinabalik natin. Anong mga rason? Una, nahihiya ka, nasabihin mo na Christian ka. Tapos minsan, pa sa parking pa lang, paglabas pa lang, kung makaabusina ka, hindi mo pinagbigyan. Tapos pero pag bibiglang dumaan na kapwa mo Kristiyano, papakita mo ng konti, uy, si Superman, super Christian yan. Di ba? Nagdo-double life po tayo. Favoritism. Sino po may favoritism dito sa bahay? Siyempre, wala pong aamin. Okay po. Next. The goals of parenting, to pass on a godly heritage. For he established a testimony in Jacob and appointed the law in Israel, which he commanded our fathers that they should teach them to their children. So kahit noon pa po, talagang ini-emphasize na po talagang idinidiin na po talaga sa atin. Naturuan po natin ang ating mga anak. So tuloy po natin, that the generation to come might know, even the children yet to be born, yung mga hindi pa ipinapanganak, that they may arise and tell them to their children that they should put their confidence in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi sa mga anak ko. Sabi ko, anak, alam mo, marami pa kayong pagdadaan ng problema. Pero lagi yung tatandaan, pangit man o maganda yung nangyayari sa buhay nyo, nangyayari sa sitwasyon ng buhay nyo, mahal kayo ng Panginoon. Never doubt the love of God. Lagi yung iisipin na mahal kayo ng Panginoon, na laging yung tatandaan yung goodness ng God sa buhay nyo. At lagi yung gawin yung mindset na mahal ako ng Panginoon kahit anong mangyari, mahal ako ng Panginoon. So, yun nga po, yung kanina, yung in-explain po natin kanina from Joshua. Ayan, the father, the children, the grandchildren, and yet to be born. Yung mga ipapanganak pa lang po. Naipasa po natin yung godly heritage. Ito po, to develop their full potential mentally, physically, spiritually, and socially. Luke 2:52. And Jesus kept increasing in wisdom and in stature and in favor with God and men. Si Jesus po ito nung lumalaki. Nung palaki po siya. So napakagaling po talaga ng Panginoon dahil hindi one-dimensional lang yung dapat nating matutunan. Kahit si Jesus ay nag-increase siya sa wisdom, di ba kaya po natin pinapasok ng mga anak natin sa schools. Kaya po sila nag-aaral. And stature, ano po yung stature? Paborito ko po yan, mag-exercise. Matindi tawa mo, brother. Parang na-offend ako, brother. So, pag-exercise, pagkain ng tama, kung ano po yung tamang kainin. Stature, or dito na po tayo sa spiritually. Ano po nakalagay dyan? And in favor with God. Spiritually. So, kahit po sa spiritually, yun, kahit po si Jesus, ayun, nakita niyo po, talagang in favor with God. Naalala ko nga po yung isang beses na yung anak ko, medyo naging rude sa mami niya. Sinagot po niya yung anak ko. Parang may inuutos yung mami, yung asawa ko sa anak ko. Sabi niya, nakita mo marami pa akong ginagawa, mamaya na lang. So ang ginawa ko, alam niyo po ba ginawa ko? Inila ko po, tinawag ko po yung anak ko sa isang gilid, sa kabilang kwarto, kinausap ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, anak, paano mo nagawa yun? Pwede mo bang ituro sa akin? Kasi hindi ko kayang sagutin ng mami mo. Ibang klase yung level ng... Hindi, biro lang po yan. Ha? Pero mali po yun. Okay. Pinagigising ko lang po kayo. Okay po. Ano, seryoso.
Okay, and socially, and men. Ayan po. Siyempre, kailangan may social life. Okay po. Goals of parenting pa rin, to prepare them to face the challenges of the world. Okay, sabay-sabay po natin basahin, dahil importante ito. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good and acceptable and perfect. Dapat po talaga, hinahanda na po natin yung mga anak natin. Dapat po talaga, tinuturuan po natin sila. Dahil alam naman po natin kung gaano po katindi yung mundo na ating ginagalawan ngayon. At kung hindi po natin sila tuturuan, sa tingin niyo po, sino magtuturo sa kanila? Mari po mga kaibigan. Mari po ang society. Paano po kung yung mga kaibigan ng mga anak natin ay hindi nasa magandang grupo? The family is under attack. Ayan, pwede nyo na pong picturean. Sexual promiscuity. Promiscuity. Ayan. Ano po yung promiscuity? Sorry po sa mga bata-bata pa. Ito po yung casual sexual relationship. Yung multiple partners. Yung parang one night stand. Ayan po. Yung mga parang wala lang po. Parang yung ating katawan ay sex object lang. Suicide. Alam niyo po ba na yung sexual promiscuity at suicide ay naging magka-tandem? Kasi nga po, pangkaraniwan po sa mga bata ngayon, hindi na po nila pinapalagahan yung kanilang mga katawan. Nadidemean na po yung kanilang mga katawan. So pag nagkaroon po sila ng mga insights, may bumubulong na sa kanila na sige, pakamatay ka na, ganito. Ang dali po nilang gawin. Kasi nga po, ang tingin nila sa sarili nila, basahan lang, o parang laruan lang, parang sex object lang. Kaya meron po siyang connection, yung suicide. So drugs, alam niyo na po yung drugs. Internet pornography. Sino po ang siyempre, hindi ko na po tatanungin, sorry. At parang nakita ko ata kay Bro Robert yung computer games addiction. Ayan, sino ang addict sa Roblox? Ay, pambata pala yung Roblox. Sino yung mga matatandang version ng mga games? Ayan, gender confusion. Yung mga kapatid natin ng LGBTQAXYZ. Diba? Ang dami nila. Dumadami kasi sila. And relativism. Ano po yung relativism? Yun po yung paniniwala na there's no absolute truth. Na sila lang po yung nagdi-decide kung ano po yung tama at mali sa kanilang sarili. Okay po, broken homes. Ayan po. Fatherless homes account for 85% of youths in jail. Ayan. Sige, pasok lang kayo sa amin. 63% of youth suicides. 75% of young patients seeking substance abuse treatment. Medyo bago po yung survey natin. 2013, 32% of Filipino youth 15 to 19 years old had premarital sex already. Yun nga po yung diniscuss natin kanina. 13.6 or 1 out of 10 girls 15 to 19 years old was already a nanay. Natatanda ko po nung diniscuss ni Kuya James, 12 po yung pinaka nasa listahan natin ngayon. 12. 12 years old pa lang, nanay na siya. Okay po. Kasi nga po, yun yung values by media. Everybody, everyone is doing it. Okay po. The goals of parenting pa rin. To help them grow in character, Christ-likeness, and bring honor to God. My children with whom I am again in labor until Christ is formed in you. So mamaya, discuss po natin ng konti ito kung paano yung Christ-likeness. Ano po pala ibig sabihin ng honor? Bring honor to God. Ano po pagkakaiba ng honor sa respect? Bukod po sa spelling. Hindi, baka may philosopher rito, inunahan ko na. Philosopher rin kasi kaya. Bring honor, saka po respect. Ano yung difference? Pag sinabi pong honor to God, ginagawa mo po siya dahil yun ay isang karangalan mo, masaya mo kang ginagawa, na walang nag-uutos sa'yo dahil gusto mong gawin. Ano yung respect? Minsan, dahil tinitingnan mo yung taong nag-uutos sa'yo, o may utang na loob ka,
o may gusto kang gawin na self-motive mo, kaya mo siya nire-respeto. O kaya dahil makakagalitan ka, mapaparusahan ka, kaya ginagawa mo siyang irespeto. Okay po? The God factor. Ito na po yung tatlong klase ng parenting. The secular parenting, the traditional parenting, and the biblical parenting. So ano po yung secular parenting? Ito po yung mga magulang na ang ginagamit lang po nila ay yung kanilang katalinuhan, yung kanilang sariling diskarte. Okay po, yun po ang secular. So nagbe-base po sila sa worldly views at kadalasan po non-religious. So sa traditional parenting, magulang po ang authority, kumukuha sila ng concept kay God, pero ginagamit nila minsan ang Diyos para sumunod ang mga anak bilang panakot na sila ay mapaparusahan, etc., etc. So, ang magulang pa rin ang may authority. So, sa biblical parenting, you connect them to God and let God deal with Him. So, ini-establish po natin from God, sa pamilya at sa anak, pabalik po ulit kay God para nagkakaroon po sila ng relationship. Hindi naman po kasi natin kayang bantayan talaga yung ating mga anak. Tama po ba? Kaya po, lagi ko pong sinasabi sa aking mga anak, alam ko mga anak, kahit na minsan hindi ko kayo na alam ko kasama niyo ang Panginoon, na lagi ko kayong pinagpipray. Saka dapat po, lagi po nilang maisip na ang mga anak ay may pananagutan sa Diyos. At ang mga anak ay walang pananagutan sa magulang. Dapat po lagi nilang iniisip, ang pananagutan po nila ay sa Diyos. Okay po. Hindi po AI yan, ha? Pagyayabang ko na, di ba? Sinabi ko naman po, galing akong Italy dati. So, nagkaroon po ako ng chance sa makapagpa-picture po dyan. Sa Pisa, Italy po yan. Oo. So, ito po ay na-construct noong 1173. At dahil nga po, hindi po maayos yung pundasyon at dahil po sa ilalim po ng dagat siya itinayo, hindi po nila napansin, unti-unti pong nagtitilt yung tower po na ginawa nila. Alam niyo po ba na ginawan po nila ng paraan yan para maitayo? May arkitekto po tayo dito, si Brian. Gumastos po sila ng $27 million. Pero 15 inches lang na tilt, architect, ang naibalik. 15 inches lang, di isang ruler at 3 inches lang. Ganun lang kaliit yung naibalik. So ano po ang kinalaman niyan sa parenting? Importante po sa buhay po natin yung pundasyon. Gaya nga po na nakalagay dyan, it is easier to build boys than to repair man. Sino po negosyante dito? Ayun, dalawa lang kaming negosyante. So sa amin po mga negosyante, lalo po sa may mga tauhan, ang ginagawa ko po madalas, hindi po ako mahigpit, hindi po ako maluwag. Kasi nga po, pagka sobrang higpit mo, at bigla kang nagluwag, tuwan-tuwa sila. Pero pag maluwag ka, nagigpit ka, anong tingin nila sa'yo? Ano sabi mo, bro? Demonyo? Di ba, ganon? Kaya, importante po, kahit po sa bahay, ano po mas madali? Magpatayo ng bahay o magpa-renovate? Di ba po? Kasi nga po, nasimulan mo lahat yung pundasyon at alam mo kung ano ang pundasyon na ginawa mo sa iyong bahay. What is legacy? Something handed down from one generation to the next. So, minsan ang iniisip po natin dito, yung house and lot, yung ating pera, business, at siyempre yung pangalan, yung apelido, yung pinapasa, sabi nga, yung legacy. Pero ano po ba dapat ang importante? Temporal o eternal? Tama po, eternal. God holds parents accountable, especially fathers, for passing on a godly heritage to their children. Next verse. So that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God, as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you
and so that you may enjoy long life. Sino po yung dati pang nakarinig dito sa mga magulang natin? Yung sinasabi po palagi na alagaan nyo yung mga magulang nyo kasi bibigyan kayo ng magandang buhay, mahabang buhay. Naalala nyo po ba yun na sinasabi sa inyo ng mga parents nyo? Hear, Israel, and be careful to obey, so that it may go well and with you, and that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So doon nga, pinapakita po talaga na patuloy po yung provisions na kapag nasunod po natin, na naturo natin from generation to generation na ipasa natin yung ating magandang legacy, na lahat po sila nakakakilala sa Panginoon. Hindi lang nakakilala, may relasyon at may transformation na galing po sa ating Panginoon. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words which I am commanding you today shall be on your heart. And you shall teach them diligently to your sons, and shall talk to them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Actually, dito po, hindi na po natin madidiscuss yung tinatawag na heart parenting. Pero yun po, kung nakita niyo po, naka-highlight yung heart. Kasi importante po talaga sa pag-parenting ay yung heart po ang ginagamit natin. Kung mapapansin niyo po dito, ang isang tao po ba, ano ang ginagawa sa maghapon? Nakaupo. Yun po, nakalagay, sit. Naglalakad. Nakahiga. At ano po yung huli? Nakatayo o bumabangon. So, pasok po lahat yung ginagawa natin sa loob ng bahay. Nakahiga, naglalakad, nakatayo, nakaupo. What parents need to know? Counterflow parenting is not automatic. It takes energy, it takes intentionality, it takes time, and it takes knowledge. So yan, naunawaan nyo na po yan. Yung time, lalo, importante tayo sa mga bata. Dahil di ba, ang time, spell nila doon, love. So may nag-share po sa akin na dapat daw po, tayong mga magulang, maglagay daw po tayo ng jar sa bahay. Tapos yung jar po na yun, lagyan po natin ng marbles. Then every time na nagbe-birthday po yung mga anak natin, tatanggalin po natin isa-isa. Every time. So makita po natin at marirealize po natin na gaano kabilis yung panahon. At makita po natin kung gaano kahalaga yung mga pagkakataon na kasama po natin sila. Okay. Bago po pala to. Dahil sinabi ko po yung jar, naalala ko po yung... Sino pa po ang buhay ang tatay dito? Oh, okay. Thank you po. Ako po, patay na po yung tatay ko. Mamaya po, isi-share ko po yung mga sinabi niya sa akin dati. Na dati hindi ko siya pinapansin, pero ngayon ang laki ng impact sa kanya. Isa lang din yung... Sino po yung nabugbog na dito ng tatay? Taas ang kamay ni Ate Grace, ah. Kaya ka siguro hindi lumakit ano? Kapupukpok. So, ikwento ko lang yun sa akin. Inutusan ako ng tatay ko na magbayad ng kuryente. Ng kuryente. Dahil nga maloko ko, matropa, sinabi sa akin ng mga tropa ko, Tol, wag mo na ibayad ng ng bill ng kuryente nyo. May raffle ngayon doon, nakita ko, ang matatamaan, brand new na kotse. Brand new po na kotse ang matatamaan. So ako naman, dahil mabait ako, sumunod ako sa kanila, yung pambayad namin ng kuryente ay binili ko nga ng ticket na yon. So pagkatapos noon, pag uwi ko sa bahay, sinabi ko sa tatay ko, Tay, sorry, yung pambayad natin ng kuryente na ibili ko ng ticket, ang premyo niya, brand new na kotse. Malay mo, Tay, hindi pa ako tapos magsalita, binigyan na ako ng isa. Di iyak ako ng inak. So kinabukasan, pagkagising namin, may dahan-dahang pumaparada na bagong kotse sa harap ng bahay namin. At yung tatay ko, alam nyo ba, napaupo, napaluhod, at umiiyak. Kasi nabasa niya doon sa gilid ng pinto, nakalagay Meralco.
Puputulan pa. Kaya ayun, binugbog ulit ako ng tatay ko. Di ba, napakaganda pong experience. Okay po. People, beautiful things to say about you, but you must die first. Totoo po ba ito? Hahayaan po ba natin na mamatay muna po tayo bago tayo may marinig na maganda sa mga taong nasa paligid natin? Di ba po ang sarap na hindi na lang sa kwentuhan naririnig yung pangalan mo na, ay, si Ramir, mabait yan. Mataba lang yan, pero mabait yan, no? Di ba po ba ang sarap lalo po sa pamilya, sa mga anak na, anak, alam mo, mahal na mahal kita, ang galing mo sa ganito, sinusuportahan kita, hindi mo lang alam kung gaano ako ka-proud sa'yo. Ibigay na po natin yung time na yon sa kanila. At ito pa po, a man's first flower are at his funeral. Totoo, hindi. Magaling po yung nagsulat niya. Natin niyo po may pangalan. Pangalan ko po yan. Binaligtad ko lang eh. Binaligtad ko lang po yan. Di ba totoo naman po na ang mga lalaki ay hindi naman talaga tumatanggap ng bulaklak? At saka sa kasamaang palad at sa kalungkutan, sa ating libing lang talaga tayo nakakatanggap ng una nating bulaklak. Kaya panawagan sa mga babae, baka naman. Kaso siguraduhin nyo lang po, yung bulaklak na ibibigay nyo, hindi yung bilog, ha? Okay po. At isa pa po natatandaan na sinabi ng aking tatay sa akin, anak, wag sanang dumating yung araw na may taong nananalangin para sa'yo na mamatay ka na maaksidente ka, na may mangyari sa'yo. Yun po yung time na talagang iyak ako ng iyak noon nung namatay yung tatay ko. Kasi dati hindi ko siya pinapansin, sabi ko. Ngayon ko lang naunawaan. Yun po yung sinasabi nga na legacy. Imagine niyo may tao na nananalangin sa inyo na may mangyari sa inyong masama. Yun po yung sabi sa akin ng tatay ko. Noon lang nag-sink in sa akin, oo nga, napaka-importante na yung legacy talaga na iwanan natin dito sa mundo, lalo na sa ating mga anak, ay napakaganda. Ayan po, challenges, pace by parents today. Ayan po, pwede nyo muna pong picturean. Kung gusto nyo pong picturean. Ayan, overtime na ako. Ayan po, peer pressure and friends. Alam nyo na po yan, yung mga kaibigan. Sabi nga po nila, tell me your friends. And I tell you mine. Apo, well, I will tell your future. Okay po, generation gap. Sino po dito yung late na nag-anak? Yung tipong yung anak nagbabasketball pa, ikaw hindi na makakabang. Di ba po, meron pong ganyan. Nangyayari po yan. Excessive social media exposure. Ayan, marami po yan. Na ginagawa po nating mga teacher, ang ating mga, lalo sa mga Facebook, YouTube. Ayan, communication gap. Importante po rin ito. Na minsan, lagi po natin tinatanong, yes and okay lang yung sagot ng ating mga anak. Kamusta ka? Kamusta ang school? Okay po. Tapos na. Wala man lang pong interaction. Walang kwentuhan. Lack of time. Yung mga magulang. Paalala po, hanap buhay po tayo, hindi hanap patay. Baka po mamaya, hanap po kayo ng hanap. Yung mga anak po natin, wala na. Tayo po ay naghahanap buhay, hindi po tayo naghahanap patay. Yung sa tingin nyo po yung sakto lang. At okay na po sa atin, okay na po yun. Pero gaya nga po ng sinabi, sabi rin naman ng Panginoon, wala naman po siya sinabi na huwag kang magpakayaman o ano. Pero i-guide nyo lang po. Ako po, lagi dalawa lang yung sinasabi ko, peace and contentment. Magkaroon ka lang po ng kapayapaan at kakontentuhan sa buhay, ay okay na po yun. Okay, wrong role model. Sino po ang mismong model? Tayong mga magulang. Ayan, harsh or regressive discipline. Kamukha po ng ginawa ng tatay ko sa akin nung hindi ako nagbayad ng kuryente. Outsourcing care. Ayan po, ibinibigay sa mga maid, sa mga institution, ipinapasok po sa mga child care, yung mga anak natin, para sila mag-alaga. Ayan po. Ayan po, family. Hindi ko na po siya isa-isahin. May connection po siya, bawat letters doon po sa meaning doon. Ayan, foundation, forever together. Affection, always caring. Memories, memories that last. Inseparable in every situation.
Love without limits, siya po ang ating lifeline, ang ating pamilya. And our biggest support, your roots. Okay po, pwede niyo pong picturean kung gusto niyo pong picturean. Ito po. Ito po, isi-share ko po ito. Ito po kasi yung mga personal na Bible verses na ginagamit ko po sa pamilya ko. Tuwing mga may pinagdadaanan, may mga sitwasyon, siya po yung pinaguhugutan ko. Ayan po. Basahin po natin isa-isa ng isa lang mabilis. Colossians 3:13-14. Forgive one another, no matter who is right. Ayan, di ba? Importante po yan. Okay, number 2, Galatians 5:13. Without expecting anything in return. O, no expectations. Alam na po natin yan. Kasi dahil pag nag-expect tayo, ang kasabay ay disappointment. Okay, Galatians 6:2. Never abandon each other during tough times. So pag mahirap na yung sitwasyon, sama-sama pa rin tayong pamilya, tulong-tulong tayo. Thessalonians 5:11. Encourage and build up one another. So we encourage our children, we encourage our husband, we encourage our wife, na kahit nagkakamali, tulungan mong makatayo, tulungan mong makabangon. James 1:19, ang paboritong verse ng mga taga-wow. Tama po ba ako? Paboritong verse doon ng sa wow. And lastly, Philippians 1:3. Ako po, lagi ko pong naano yung Philippians 1:3. Kasi nga, tuwing nakikita mo, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Palakpakan naman po natin, Panginoon. Isipin mo lang yun, no? Pag nakikita mo yung tao, lagi ka nagpapasalamat. So, I will close with this statement po. Recently po, sinabi po sa akin ng anak ko, sabi niya, Daddy, bakit ba ang dalas mo sa church? Bakit ba ang dalas o pilit mo kaming nilalapit sa Panginoon? Tanong niyo rin po sa sarili niyo. Bakit pinipilit natin o bakit madalas nating ini-invite, ini-encourage yung mga anak na makarating dito sa gawain natin? Isa lang yung sinagot ko sa kanya. Sabi ko, anak, kasi through time, mawawala ako sa inyo, mamamatay ako. Isa lang yung gusto ko mangyari. Na sana, pag namatay ako, magkikita-kita tayo doon. Hindi lang ako. Gusto ko, pamilya pa rin tayo na magkakasama sa langit. Okay po, we close in prayer. Heavenly Father, thank you for this opportunity po na ma-speak po yung inyong word, Panginoon. Maraming salamat po. Sana po marami pong nakuha, natutunan po yung aking mga kapatid. Lord, kayo po yung mag-guide sa amin. Ituro niyo po sa amin yung role bilang parents at ganoon na rin po dun sa mga anak na nandito na maunawaan po kung saan po nanggagaling din yung kanilang mga magulang. Kaya muli po, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa pagpapala, sa pagmamahal, sa pag-iingat na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Alam po namin madalas, hindi po namin ito napapasalamatan ng lubos sa inyo, pero alam po namin, Panginoon, na alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Kaya kayo po ang patuloy, nasamahan po ang gawain ito hanggang mapapayaw, hanggang po sa matapos. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon. Sa inyo lamang po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you.